Narito ang kwento ng lihim na prinsesa sa gitna ng gubat. Noong unang panahon, sa gitna ng isang malawak na kagubatan na tila kumakaway sa langit sa taas ng mga puno nito, may isang kubong yari sa kawayan at dahon ng palma. Dito, sa kalaliman ng mga lihim ng kalikasan, lumaki si Adara, isang batang may matang tila salamin ng batis, malinaw, malalim at puno ng katanungan. Siya ay itinago ng kanyang tribo upang iligtas mula sa panganib ng isang digmaang sumiklab sa kanilang kaharian. Hindi siya basta pinatago, siya ay tagapagmana ng korona, anak ng yumaong Haring Aleron at Reyna Isolde, na parehong pinaslang sa isang pagtataksil ng mga makapangyarihang angkan. Ang ilang natitirang tapat na tagapangalaga ng kanyang pamilya, sina Tandang Salima, Mang Idris, at Awi ang siyang nagpalaki sa kanya. Tinuruan siya ng mga karunungang hindi basta itinuturo sa kahit sino. Paano basahin ang kilos ng hangin? Paano gamutin ang sugat gamit lamang ang mga ugat at dahon? At paano lumaban gamit ang katawan na tila kasabay ng ritmo ng mga hayop sa gubat? Ngunit hindi lang gubat ang naging mundo ni Adara, naging tahanan din niya ito. Ang mga ibon ang naging kanyang mga awit. Ang mga punong kahoy ang kanyang mga bantay. At ang buwan ang kanyang lihim na tagapakinig tuwing gabi. Pagkalipas ng 16 na taon sa gubat, si Adara ay dalagang-dalaga na. Ang kanyang buhok ay umaabot hanggang baywang, kulot at makapal, at tila may sariling buhay kapag hinahampas ng hangin. Sa kanyang kilos ay may kababaang loob, ngunit sa kanyang titig ay may maharlikang otoridad. Alam niya sa kanyang puso na hindi siya panghabang buhay sa gubat. Alam niya may darating. Isang araw, habang nangunguha siya ng kaliyos, halamang ginagamit upang palakasin ang katawan, nakarinig siya ng kaluskos. Hindi ito gaya ng daga o uwak. Iba, mabigat, maingat. Lumapit siya, walang ingay. Huminga siya ng dahan-dahan, sinundan ang yapak sa putikan. Doon niya nakita ang isang binatang duguan, may sugat sa braso at may bag na yari sa balat ng kambing. Nahulog ito mula sa bangin. Isa siyang estranghero, sabi ng kanyang isip. Pero ang puso niya, kumirot. Si Adara ay agad na lumapit. Ginamitan niya ng bantulang ang sugat, isang halamang baging na tumutulong magsara ng sugat. Nang magising ang binata, nanlaki ang mga mata nito. Nasaan ako? Tanong ng lalaki, nanginginig. Ligtas ka, sagot ni Adara. Ako si Adara. Elias, sagot ng binata. Ako si Elias mula sa Timog Silangang tribo ng Hiran. Nagkunwaring walang alam si Adara tungkol sa tribong iyon, kahit ang totoo, alam niya, ito ang tribong inaayawan ng mga matatanda. Ngunit kay Elias, wala siyang nakita kundi kabaitan. Araw-araw ay ginamot niya ang sugat ni Elias. Nagkwentuhan sila. Minsan, tahimik lang sila sa tabi ng apoy, pinapanood ang apoy na sumasayaw habang pinapakinggan ang huni ng limokon. Isang gabi, tinanong ni Elias, bakit parang alam mong hindi ka ordinaryo? Pumiti si Adara, dahil hindi ako itinuring na ordinaryo ng kapalaran. Dumaan ang mga araw at dumami ang alaala sa pagitan nila. Sa tabi ng ilog, sa ilalim ng sinag ng buwan, sa mga bulong ng hangin, nabuo ang isang pag-ibig na hindi nila binigkas pero dama. Subalit dumating ang araw ng katotohanan. Sa ilalim ng punong anibong, sinabi ni Adara ang lahat. Ako ang nawawalang prinsesa ng kahariang Altea. At ako'y nakatakdang ikasal sa isang estrangherong pinuno upang maibalik ang kapayapaan. Natahimik si Elias. Ngunit imbes na galit o lungkot, ang sagot niya ay isang simpleng. Kung ako'y bahagi lamang ng panaginip mong kailangan mong iwan, hahayaan kong lumipas ito. Pero kung sa puso mo ako'y hindi na mapapalayas, lalaban ako sa anino ng kahit sinong hari.
Nagtagpo ang kanilang mga palad. Isang halik sa noo ang iniwan ni Elias, hindi pag-angkin kundi pagpapaalam. Sa kabundukan ng silangan, lumusong si Adara kasama ang kanyang mga tagapag-alaga. Bitbit niya ang espada ni kanyang ama at ang tiwalang matagal na niyang itinago, tiwala sa sariling kakayahan. Pagdating sa palasyo, sinalubong siya ng luha at pananabik. Ipinahayag siya bilang buhay na tagapagmana ng trono. Ngunit agad ding ipinahayag ang kasunduang kasal, isang alyansang matagal nang ipinangako ng dugo at sumpaan. Hindi umimik si Adara. Hanggang sa araw ng kasal, nakasuot siya ng telang tinahi ng kamay ng mga babae ng kanyang tribo, ginto, luntian at pilak ang kulay. Habang papalapit siya sa dambana, tahimik ang lahat. Ngunit sa bawat hakbang, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At nang humarap siya sa lalaking nakatakdang pakasalan, doon niya nakita ang mga mata. Si Elias. Ngumiti ito. Hindi ko pinlano, pero hinayaan ko ang tadhana. At doon, ipinaliwanag ng mga matatanda ang buong katotohanan. Si Elias ay ang prinsipe ng Hiran, ang lalaking itinakda para sa kanya, ngunit hindi niya kailanman hinanap. Sinubok sila ng kapalaran upang malaman, kaya ba nilang mahalin ang isa't isa, kahit walang korona, walang pangalan, walang kapalit. At ang sagot ng puso nila ay ngunit hindi naging di masaya magpakailanman agad. Pinili ni Adara na hindi lamang maging asawa ng hari. Pinili niyang mamuno. Binuo niya ang unang aklatang gubat, nagtayo ng paaralan para sa mga batang babae, at sinimulan ang batas ng pagkakapantay-pantay ng dugo, na winakasan ang sigalot sa pagitan ng mga dating tribo. Kasama si Elias, hinarap niya ang mga kalaban, ang tagtuyot, ang gutom, at ang mga pilit sumisira sa kapayapaan. Ngunit higit sa lahat, pinanatili niya ang kanyang sarili, si Adara, ang prinsesa ng gubat, ang babaeng walang kinakatakutan kundi ang limutin ang kanyang pinagmulan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng punong anibong, hiniling ni Adara sa buwan. Sana, lahat ng batang babae na tinatago ng takot o tradisyon ay matagpuan ang tapang na lumabas mula sa gubat. At mula sa itaas, tila ang buwan ay ngumiti. Sa paligid, may ihip ng hangin, hindi para magtago, kundi para maglayad. Ngunit ang alaala ni Prinsesa Adara ay hindi kailanman maglalaho. Sapagkat ang bawat batang babae na pumipili ng sarili niyang landas, ay prinsesa rin ng kanyang sariling gubat. Sana ay na-enjoy ninyo ang ating kwento tungkol kay Prinsesa Adara at Prinsipe Elias, isang paglalakbay ng pag-ibig at katatagan. Kung nagustuhan ninyo ang istoryang ito o kung mayroon kayong paboritong bahagi na talagang tumatak sa inyo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang nakakaantig na kwento. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking motibasyon ito para sa akin upang magpatuloy sa paglikha ng mga bagong video at magbahagi ng mga kwentong magbibigay inspirasyon at kapayapaan sa inyong gabi.